Hello guys, and for today's video, I'm going to explain to you my experience about my job hunting in the UK as a spouse visa. Madali ba siya? Mahirap ba siya? Or may challenges pa na kinakaharap tayo? But anyway guys, before I continue this one, I hope you can subscribe to my channel so that matunghayan ninyo yung UK serye ko. Alright, and without further ado, let's try to start the vlog. Since I went here last March of 2023 and I tried to look for job uh, in the different online sites na pwedeng hanapan like Indeed, yan, ang napansin ko lang dito is medyo mahirap maghanap ng trabaho. Especially kapag ang hinahanap mong trabaho is yung kung ano ang natapos mo sa Pilipinas. Like in my case, I went here with a spouse visa and I am a nurse in the Philippines, and at the same time, I am a computer science graduate. So, pagdating ko dito and nag-apply ako sa Indeed at saka sa iba pang mga websites kung saan pwedeng mag-apply ng trabaho, palaging nare-reject yung aking application. Like for instance, pag nag-apply ako ng sa computer, I don't know the reason, pero parang sinasabi nila dito, laging kulang ang experiences ko. So, ang tendency, hindi ako umaabot dun sa interview. So, I don't know, pero since March, and ngayon is already September, hindi pa ako nakahanap ng trabaho sa computer. Yun. So, hindi ako umaabot dun sa puntong mai-interview ako. In this one is just my personal experience. So, hindi ko po sinasabi na ito ay mangyayari sa lahat. But I am just stating my experiences at maybe because of my work experience too. Baka iba naman yung sa inyo. Pero ganun nga po, kahit po sa mga apprentices na in-applyan ko, kasi ginawa ko na lang, like for instance, dahil marunong ako sa database, naghanap na ako ng mga application or mga trabaho na ang ginagawa mo lang is Microsoft Excel. But still, di pa rin ako natatanggap. And yun po ang nagiging frustration ko dito. I don't know what's wrong with me. And I don't know if my skills are not okay. My skills are not that good. Pero alam ko naman na ginawa kong maganda yung CV ko. Pero ganun pa rin. Kung hindi ka makakakuha ng reply sa mga employers, ang reply naman sa response naman is kulang ka sa experience. And another thing, ang response is hindi mo na-meet yung requirements. Kaya napakahirap para sa akin. So I'm not saying na ganito rin po ang magiging experience ng iba. Pero as far as my self is concerned, ganun po ang na-experience ko. So currently, ang ginagawa ko ngayon is nag-aaral ako online para maybe ma-reach ko yung standard na gusto nilang hingiin. And another thing too, even po sa second course ko, which is nursing, naghahanap ako ng mga healthcare assistants sa hospital, and still I am always rejected. I don't know what's wrong. Hindi ko talaga alam kasi ginawa ko naman lahat ng maayos na paraan, like inayos ko ang CV ko, pero hindi pa rin. Hindi ko pa rin nare-reject pa rin ako sa mga application ko. Hindi man ako umaabot doon sa interview. Yun po ang naging senaryo ko dito. And sometimes I feel depressed because for the longest time, hindi ako nakahanap ng trabaho. And this is only in the UK. Sa Pilipinas, pag-apply ko ng work, tinatawag ako agad and they're offering me a job already. And yet here, it's different.
hindi ko alam kung kailangan ko palang mag-aral kaya na-feel ko tuloy na I went back to zero. 'Yun po ang naramdaman ko. Kaya for those of you na siguro pupunta pa lang dito, you have to make sure that you build a good CV, and at the same time, siguro kung makagawa kayong paraan, para ma maipakita niyo na maganda ang experiences ninyo sa line ng work ninyo, mas better. Kasi maybe doon kayo makakakuha ng magandang offer or maganda kahit man lang makapasok kayo sa interview. So, ah, yun po ang experience ko dito. Maraming salamat po and sa susunod ulit. By the way, andito po ako sa Lincoln. So, Lincoln is like a countryside area. So, nandito po ako sa aking parents at wala. It's like Tuesday today and I am just here still finding for a job sa internet. Hindi po kasi dito gusto yung mag-walk-in ka and you submit your resume. So, laging online. So, lagi ka lang maghihintay. So, yun po.